Hey guys, good evening. So, yun, magpe-prepare na po ako para sa aking duty. So, maliligo na po ako. Haba na rin talaga ng balbas ko. Hindi, pinasadya ko po talaga yan para naman maiba naman yung image natin ngayong 2024. Wow! Yun. Isa pa to, isa pa to. Ang alam nyo ba, ang pinaka number one insecurity ko sa katawan ko is itong ngipin ko. Ayan, yan, ngipin ko na yan. Yan. Ayan, ayan, yung kulay itim na yan. Kasi, dati nang pag tinuturuan ako ng mga coaches namin, hirap na hirap ako. Hirap na hirap sila sa akin kasi nga, hindi ko ma-open ng maayos yung bibig ko. Dahil nga dito sa ngipin. Hindi ko lang masabi sa mga coaches namin na sorry po coach kasi naiilang po ako sa kasi dahil dito sa ngipin. Hindi ko masabi na ganun. Dahil sa akin nagtatagal yung mga coaches namin. Kaya sorry sa mga coaches ko. Basta ayun din, aminado talaga ako doon na dahil talaga doon sa ngipin ko na to. Kaya hinahirapan din akong makasunod sa mga coaches namin. Kaya yun nga, let's go back to year 2003 when I was first year high school. Every time talaga na pumapasok ako ng school, hindi ko alam kung naging mannerism ko na siya eh. Pag nakakakita ako ng matalim na halaman, alam niyo yung mga halaman, bubunutin ko yon habang naglalakad ako papunta ng school. Tapos, paglalaroan ko lang na paglalaroan siya sa ngipin ko. Ewan ko, naging mannerism ko na lang siya. Na ginaganon-ganon ko siya, nilalaro-laro ko. Tapos habang naglalakad ako, ginaganon-ganon ko ng bibig ko. Andun yung halaman sa loob ng ngipin ko. Tapos hindi ko na pala namamalay, nagiging cause na siya ng pagkasira ng ngipin ko, ng pagkabulok ng ngipin ko sa may harapan. Yan. Hanggang sa lumaki na siya, lumaki. Lumaki yung butas niya, nasira siya. Tapos, hanggang sa napapansin ko, nasasira, nabubulok na. Tapos, ilang na akong makapagkwentuhan sa mga kahit kaninong tao. Ilang na akong makipag-smile, makipagtawanan ng natural. Dahil sa ngipin ko na yun. Kaya, lahat ng mga pictures ko noon, ang mga smile ko lagi nakaganyan. Ganyan lang. Kahit sa mga graduation picture, sa mga ID picture, lagi nakaganyan. Or nakaganyan lang. Ang tipid ng mga smile ko nun. Tapos nawala pang, hindi pa nakalabas yung ngipin. Tapos pagdating nung 2011, yun. So, nag-apply ako ng ibang trabaho. Kailangan mapayos ko yung ngipin ko. Yun, pinapasta ko siya. Kaya nung time na yun, medyo nagkaroon ako ng confident na makipag-smile, makatawa ng natural. Medyo mayos-ayos na siya. Ngayon na lang siya ulit lumilitaw. Ayan. Ngayon na lang siya ulit na lumilitaw yung pasta niya. Yung nahahalata na. Kasi matagal na rin eh. Diba, imagine no, 2011 pa ako nagpapasta nun. Apakamahal ng pasta. Sa isang ngipin, sa isang ngipin, isa 1,000. Depende yun sa sira ng ngipin. Noong 2011 yun. Siguro dahil naawa siguro sa akin yung yung nag-ayos ng ngipin sa akin nun. Binigyan nila ako ng discount yun para kahit paano makatipid ako. So naging 1,000 na lang yun. Dalawang ngipin pero imagine niyo dalawang ngipin ko sirang-sira na yun. Kaya pinapasta ko yun. So yun ang story kung bakit nasira yung ngipin ko. Nagsisisi talaga ako nung high school ako nun. Ngayon na lang ulit hindi ko napapayos kaya hanggang ngayon ilang pa rin ako kasi nga napapansin ko na naman yung sira ng ngipin ko ayun. Tapos ang laki pa niya. Mas lalo na dati nung bata-bata pa, ang laki-laki ng ngipin ko din sa may harapan na yan. Ito. Mukha akong daga. medyo nagkaedad-edad na ako, medyo kahit pa paano gumanda ganda. Kaya kahit toothbrushin yan, hindi na talaga matatanggal siya. So, kailangan na talaga siya ng pumunta ng dentist. So, para mapaayos siya. So, yun. Kaya, dati nun, pag kumakanta ako, hindi ako makakanta na maayos kasi nga naiilang ako. Halimbawa, all the shine of 1,000 spotlight, all the stars but steals from the... Hindi ko maano. All the star. Hindi ko maaganon-ganon yung ibibig ko nun.
All the shine of 1,000 spotlight. All the stars but steals from the night sky will never be. Hindi ko ma-open na maayos kasi nga dahil nga sa ngipin ko na to. Yun. Kailan kayo mapapaayos yung ngipin ko? Kayo ba guys? Ano ang pinaka number 1 insecurity nyo sa katawan nyo? Ayun. Pangit. Kaya pag gumatawa ako or nag-i-smile ako, ganyan lang. Diba? Parang ang plastic. Hindi po ka plastic. Tinitipid ko lang yung smile ko. Ganyan. So ayun guys. Share ko lang. Ligo na ako. Bye.